Pang-service award. Ang sabi sa Revelation 20 verse 12, nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Mahalaga ang ginagawa natin habang tayo ay nasa lupang katawan dahil kasali yun sa tutuusin pagka humarap na tayo sa ating final judgment. Hindi ito dapat panakot, dapat itong pang-engganyo sa bawat tao dahil lahat ng magagandang ginawa natin ay nakalista sa aklat na binanggit doon sa Revelation 20 verse 12. It will be an awarding ceremony, except that someone will have more awards than others. Tandaan natin na lahat ng ating ginawa, hayag man o lihim, ay nakasulat sa mga aklat na ito. Mga aklat ang nakalagay. Binuksan ang mga aklat. At ang isa sa aklat na ito ay ang aklat ng buhay. At maaaring yung iba pang aklat ay listahan ng mga ginawa nating pagkakamali, kasalanan at kung ano pa mang karumal-dumal na ginawa ng bawat tao habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Lahat tayo ay may pananagutan. Magkakaiba lang ang mga dami at laki, pero binibigyan tayong lahat ng Diyos ng karapatan at tungkuling tumulong. Excellence is expected. Kung kakanta ka sa choir, memoryahin mo na yung kanta. Of course, pati yung tono. It is unforgivable to read it from your notes habang kumakanta ka. Well, sa iba, maaaring mas okay yung may nakalagay na listahan sa harapan para hindi nakakalimutan. Pero 'di ba mas maganda yung sa ulo mo para kung ano man ang mangyari, maganda mali-mali man ang tugtog, alam mo ang tono at alam mo ang lyrics. Kung Sunday school teacher ka, Monday pa lang, dapat nakaredy na ang lesson mo para sa linggo. Hindi yung Saturday night na wala ka pang naihanda. Kaya kung tutuusin ang mga ginawa natin sa lupa, dapat nangunguna doon yung paglilingkod natin sa Panginoon. And by paglilingkod, hindi lang ibig sabihin yan na araw-araw kang pumupunta sa simbahan, lumalakad ng nakaluhod, itinataas mo ang iyong kamay, ikaw ay kumakanta at ikaw ay nagbabasa. Kasama sa paglilingkod sa Panginoon ay yung ini-improve natin yung mga ugali nating hindi magaganda at yung pagtulong din naman natin sa ating kapwa. Everyone that serves is serving side by side with Jesus. Dahil si Jesus ang head ng ating church. Itong church na tinutukoy ko, hindi lang ito yung church building. Ang church na tinutukoy dito ay ang bawat tao, hindi kailangang siya ay miyembro ng isang church. Ito ay yung bawat tao na naglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang kapwa, paggawa at pag-iisip ng mabuti at ang pag-improve sa kanyang sarili para pagdating ng panahon, nagagraduate na tayo at may expire na, kaya nating humarap sa Panginoon at kahit buksan yung aklat o yung mga aklat, makikita doon na ang dami niyang ginawang mali, pero marami din siyang ginawang tama at pinagsisihan niya yung mga maling ginawa niya. Tutuusin ng Panginoon ang lahat ng yun. Titingnan isa-isa. Walang makakalampas. Ni tuldok na kasulat sa mga aklat na yun. Kaya wala tayong kawala. Huwag nating isipin na porke walang nakakakita, lusot na tayo. Dahil pagdating ng panahon, kapag ka nandun na tayo sa dulo ng ating buhay, malapit na tayo umuwi sa Lord, baka isipin natin kung ano kaya ang nakalista sa mga aklat na yun. Binago ba natin ang ating sarili? Yung mga masasamang ugali ba natin, in-improve man lang natin? Kung tayo ay chismosa, itinigil na ba natin? Yung pagchichismis na yun na hindi naman nakakatulong sa ating pamayanan, sa ating kapwa o sa ating sarili. Yung paninira sa kapwa, yung pang-judge sa ating kapwa, yung pangingikil ng mga tao sa kanilang kapwa.
yung pang-aapi sa kanilang kapwa-tao, maging sa mga hayop na ang Panginoon din ang gumawa. Lahat ng yan nakalista. Kaya wag tayo magpakakampante. Jesus might be invisible at hindi natin siya palaging nakikita o naririnig at times, but whenever you work for the furtherance of God's kingdom, para mapalawak pa ang kingdom ng Panginoon, you are working side by side with Jesus. Yung katrabaho natin si Jesus is the best way to fellowship with Him. So yun ang pagtuunan natin ng pansin. Yun ang gawin nating goal. Hindi masama na meron tayong travel goals, family goals, friendship goals, pet goals, social media goals. Pero dapat number one nating goal ay yung fellowship natin sa Panginoon. Dahil at the end of the day, ang lahat sa mundong ito ay hiram lang. At kahit ano dyan, ginto, diamante, mamahaling mga gamit, ang mga mahal natin sa buhay, hindi naman natin sila maisasama kapag umuwi na tayo sa Panginoon. Hindi naman natin pwedeng sabihin na, Lord, isasama ko na lang po yung pamilya ko para sama-sama together. O kaya, Lord, dadalhin ko tong diamond ko. O kaya, dadalhin ko po tong mga alaga ko. Kasi hindi mo naman sila magagamit sa kabilang buhay. Aanhin mong diamante doon. Aanhin mong masasarap na pagkain. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na magkakasakit. Hindi mo kailangan ng kayamanan. Dahil pag nandun ka na, wala ka ng ibang kailangan. Ikaw lang at ang Panginoon. Kaya huwag tayong dumepende sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa mga bagay na nandito sa lupa. Sa mga bagay na natatamasa natin dito sa earth, dahil kahit isa dyan, isama man yan sa lagayan mo pag ikaw ay namatay na, hindi mo naman talaga yan mapapakinabangan pa. God bless us all.